Sen Sonny Angara for me is the best person. Mamimiss ko din siya kasi siya yung seatmate ko sa session hall. Bittersweet para kay Senator Nancy Binay ang pagkakatalaga kay Senator Sonny Angara bilang bagong Education Secretary. Anya, proud siya na isa sa kanilang kasamahan sa tinaguriang Solid 7 ang napiling miyembro ng gabinete. Ngunit nakalulungkot din anyang makita sa Senator Angara na umalis, lalo na't kasabayan niya itong pumasok sa Senado noong 2013. Hiling niya, makadalo man lang sa Senator Angara sa pagbubukas ng sesyon sa July 22 sa araw ng State of the Nation Address o SONA bilang pareho silang patapos ng termino bilang senador sa susunod na taon. Nakatakda nang magsimula ang appointment ni Senator Angara bilang Deputy Secretary sa July 19. I-request ko, baka pwede siya mag-extend even just for a week. Parang nakakalungkot lang dun sa event na yon, sa photo op, yung kumbaga yung class picture namin, mawawala yung Prince Charming, diba? So, sana kahit yung event na yun, maging kasama pa din namin siya. Tiwala naman ng senadora na hindi hihingi ng confidential funds sa Senator Angara na naging kontrobersyal na issue noon sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Yung confidential fund for DepEd is already a part of the past. Knowing Senator Sonny Angara, hindi rin niya hiningin yung confidential fund. Kumpiyansa rin sa Senator Binay na walang hirap na makalulusot ang mambabatas sa makapangyarihang Commission on Appointments. Kahit pa nabawasan na ng isang miyembro, tiwala rin sa Senator Binay na hindi nito maapektuhan ng Solid 7 at mananatiling pinakamalaking bloke sa Senado. Nagpahayag din ng suporta ang iba pang miyembro ng Solid 7 kay Senator Angara na sina Senators Loren Legarda, JV Ejercito, Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva, at Big Zubiri at kumpiyansang magiging matagumpay ito sa kanyang bagong tungkulin dahil sa kanyang karanasan. Tinawag naman ni Senate President Francis Cheese Escudero na well-deserved o karapat-dapat sa Senator Angara bilang Deputy Chief. I believe that he will do a good job and I wish him well. Malaki ang problema ang kakaharapin niya bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, partikular sa mga kinakaharap na issue natin sa edukasyon, kabilang na siyempre ang mga suliranin kaugnay ng ating mga teacher, ng ating mga estudyante, kakulangan sa pasilidad at gayon din kalidad ng edukasyon. Pag-uusapan pa niya kung sino ang papalit sa iiwan ni Senator Angara na Senate Committee on Justice and Human Rights na karaniwang pinamumunuan ng isang abogado. Very qualified din para kay Senate Majority Leader Francis Tolentino si Senator Angara dahil sa karanasan nito bilang miyembro ng Commission on Education. Ngunit bilang kapalit, mawawalan niya ang Senado ng magaling na abogado. Para naman kay Senator Bong Revilla, hindi nagkamali si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpili kay Senator Angara dahil sa kakayahan nito. The President made the right decision. Naniniwala po ko sa kanyang kakayahan. He has a grasp and a good understanding of the education system. He knows what reforms need to be done and how he will do it. Siguradong kabisado niya yan. Yan ang kailangan natin sa DepEd ngayon. Dahil magsisilbi ng kalihim ng DepEd si Senator Angara, mababakante na rin ang kanyang posisyon sa Senado. Ibig sabihin, magiging 23 na lang ang mga senador. Para kay Senate President Escudero, hindi na kailangan punan ng iiwang pwesto ni Senator Angara dahil patapos na rin naman ang termino nito sa Senado at dagdag gastos lamang din umano kapag nagpatawag pa ng special election. Senator Angara is due to graduate sa isang taon naman na. So, isang taon na lamang naman mawabakante yung 24th Senator if ever. Horlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.